Good day everyone, I am Haris A. Hasim and the topic that was given to me is about the analysis of the political caricatures during the American period. So I assume that you already have an idea what is political caricatures as it was already explained by the reporter before me and he have shown you some pictures or caricatures. So ano nga ba ang political caricatures? Political caricatures is an art from which veered away from classical art by exaggerating human features and poking fun at each subject. Sa simpleng pagpapaliwanag, ito ay isang cartoon o larawan na nagpapakita ng kalagayan ng lipunan ng pulita kaakibat ng larawan ay isang mensaheng ipinaparating sa madla katulad ng nasa mga larawan. Political caricatures is an eye-opener to the realities. These caricatures clarify historical information and serve as eye-openers to the realities experienced by the people under the American occupation. Hindi kaila na naging malaki ang kontribusyon ng pananakop ng Amerikano sa ating bansa noon at hanggang sa kasalukuyan. Nakikita pa rin natin ang impluensyang dala ng mga Amerikano na bigyan tayo ng mas malayang edukasyon. Sila ang nagpakilala sa wikang Ingles na hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin natin. Naging tulay ang Amerika sa isang modernong bansa. Sila ang nagpakilala sa mga modernong kagamitan tulad ng mga sasakyan at iba pa. Nagkaroon ng mas bukas at mas malayang pamamahayag na bigyan tayo ng karapatan na magkaroon ng kaalaman o impormasyon ukol sa mga nangyayari sa ating lipunan. Subalit, ang mga pagbabagong nangyari sa panahon ng mga Amerikano ay naging pabor lamang sa mga Pilipinong nabibilang sa matataas na antas ng lipunan. Ibig sabihin, ang mahirap ay nananatiling mahirap. Ang pantay na karapatan sana para sa lahat ay naging mailap sa kanila. Ang ganitong sistema ay patuloy pa rin na nangyayari sa kasalukuyan. Mayroon tayo ditong mga cartoons na nagpapakita ng kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Ang mga napiling cartoon ay naglalarawan hindi lamang ng opinion ng mga media outlets tungkol sa lipunan ng Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano, kundi nagpinta ng malawak na imahe ng lipunan at politika sa ilalim ng Estados Unidos. Ang unang litrato ay nagpapakita ng isang political dynasty. So ano nga ba itong political dynasty? Ang political dynasty ay ang pagpapasa-pasa ng katungkulan sa linya ng kamag-anak o kadugo. Ito ay maaaring dahil sa kagustuhan na manatili sa kanilang pamilya ang kapangyarihan o talagang gusto lang manilbihan sa bayan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin na nangyayari ang ganitong sistema. Ang pinakamagandang halimbawa natin ngayon ay ang mga Marcoses, Duterte, Aquino at marami pang iba. Maaaring sa lugar ninyo mismo may nangyayaring political dynasty. Ang pangalawang larawan ay ang patronage. Patronage became an influential and powerful during the time of Americans. Ito ay ang paghirang o pagkuha ng isang tao sa isang posisyon sa gobyerno batay sa katapatan o suporta ng isang tao o grupo. Sa madaling salita, ang binibigyan lang nila ng mga trabaho ay yung mga sumuporta lamang sa kanila bilang pagbawi. Kung makikita natin sa litrato, ang grupong binigyan lamang ng lugaw ay ang grupong sumuporta sa kay Uncle Sam. Kung ihahaming natin sa pangyayari sa kasalukuyan, may isang lugar sa labas ng Cotabato na kung saan pinaalis ang mga tao sa isang barangay sapagkat iba ang kanilang sinuportahan na kandidato. Para sa susunod na litrato, makikita natin sa larawan ang salitang kolorum. Ang ibig sabihin ay isang gamit na hindi lisensyado. Katulad ng sinabi ko kanina, mga Amerikano ang nagpakilala ng mga modernong transportasyon. Subalit, sa pagdami ng mga sasakyan, hindi sapat ang batas na mayroon noon sa panahon ng mga Amerikano, kung kaya't ito ay nagresulta sa pagdami ng mga illegal na mga sasakyan, walang lisensya at hindi rehistrado.
May mga iilan pa rin ngayon na mga sasakyan o motor na hindi rehistrado dahil na rin sa kahirapan. Iniisip nila na yung perang ipapangrehistro nila ay ipangbibili na lamang nila ng kanilang mga makakain. Another example is what McCoy called sexual revolution in the 1930s. We were raised to be conservative during the Spanish era. But when the Americans colonized us, things abruptly changed and we became more liberated. Mas naging open-minded sa panahon ng mga Amerikano, nagkaroon ng sexual liberated, kung saan makakakita ka ng magkasintahan na nag-holding hands sa mga public places. In American culture, kissing in public places is not a big deal. Para sa huling litrato, police authorities oppress petty Filipino criminals while turning blind eye on hoarders who monopolize goods in their huge warehouse. Ang karton ay nagpapakita ng malaking kaibahan sa pagitan ng pagtrato sa mga maliliit na Pilipinong kriminal at mayayaman. Pinapahiwatig lamang ng larawan na mahigpit ang batas sa mahihirap. Itinatapok rin dito ang kawalang katarungang kinakaharap ng mga mahihirap. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pakikibaka ng mga Pilipino para sa pantay-pantay na katarungan at karapatan.